magandang gabi po sa inyo lahat ng mga taga-subaybay ni Mami TV. So ano nga bang ano natin ngayong gabi? So kilalanin natin ng mas malalim pa kung ano talaga ang buhay ni Mami TV noon at ngayon. So yan. Mami TV, kamusta ka na? Okay naman. Okay na. Okay na. Paano yung okay? Ano? Malakas na yung aking katawan. Hindi na ako nakasambit at ako ngayon. Tapos na. Natutuwa na nga rin ako at yung aking katawan ay masigla na. Yun, mas ganda si Mami TV. Kaya maya-maya po makikita naman si Mami TV. Aligot ka na naman dito sa bahay ng Gis na naman, tapos sa labas. Hindi siya rin. Busy siya doon sa halamanan niya doon sa kabilang bahay. Anong nakarang araw po, nandami na na-harvest na okra at talong ba? Talong. Talong. So, inulam namin ng isang gabi. Kahapon na. Balita ko, Mami TV, mataas pa daw ang memorya mo. Medyo mataas-taas. Mataas-taas. Paano yung medyo mataas-taas? Balita ko, alam mo pa yung mga birthday namin. Alam ko pa naman siguro. Alam mo pa. So, babagitin ni Mami TV yung mga birthday namin. So, siyang po kami lahat ng magkakapatid. So, alam niya po lahat ng birthday namin. Magpa sa buwan, sa petsa, tapos sa year. Sa araw, sa taon, kung kailan kami pinanganak. Sige nga, Mami TV. Simula natin sa panganay. Si Ma'am Nida. Sa Ma'am Nida. Ay 2000. 1972. Anong petsa pinanganak si Ate Nida? Teacher Leeds. October 25, 1972. Si Kuya Bobby. 1970. Anong petsa? Anong month? October 23, 1975. Okay. Si Ate Rochelle. Yung Ate Rochelle, May 17, 1978. Diba? Dali. Ang iyang kuya Tony, 1980. Anong buwan? May November 29. Okay. Ate Charlie naman ay 1983. Okay. Si Pugong Biyahero. Anong birthday ni Kuya? Yung kuya, Okay. 1985. Anong month? July yun? June 18. Okay. 1985. Ang 85, 87. Si Ate Princess. yung Ate Princess na 1983. 83? Ba, yung 1987. Nalilito na siya. 87. Totoo na naman kakapatid, nalilito na siya. 1987. November 3. Okay. So ako, kailan ang birthday ko? Ikaw naman ay 1997. Si Lord yung 1993. Oh, yun. Tama. 1993. Si Dai. July 16. 16. Tapos Si Lord. Lord J naman ay 1997. December 3rd. Yun. Diba? Ano pa eh, alam niya pa yung mga birthday na namin. Ganyan ka, yung talas yung memorya ni So, balita man kayo kung pupunta ka ng Davao. Tama ba? Hindi ko nga rin sure. Pero, kung ikaw pagpiliin saan mo gusto? Sa Davao o dito sa Laguna? Gusto ko muna sa Davao. Kasi dito pa nakapunta doon. Oo, gusto makating. Gusto mo rin sumakay sa aeroplano? Hindi ko nga rin mo sure. Hindi naman sure dahil ako ay natatakot sa aeroplano. Noong pa sana, niyayayan ako niyan. Ay sabi ko, takot akong mag-aeroplano. Sumakay sa aeroplano. Ba't ka tawag? Ay, basta ako'y natatakot. Hindi ko alam. Hindi ko nga din alam eh. Sabi nga nila,
Ewan ko kung matutuloy. Saan ma-attend ka sa house blessing doon sa Davao? Hindi pa kasi nasabihan ni Pogong dyan. Malay mo surprise sa'yo pag uwi na dito, isama ka ng pabalik. Ayun. So parang nangyayon ko sa Joan. Anong dinner natin na ano ngayon? Ngayon ay nagpiprito siya ng No? isdang galunggo. Ang sarap naman yun. Oo. Tsaka may daing kami. Yung laing ni nanay kanina, sarap, masarap yung ano, ginawa ng luto. Yung laing. Ngayon ang ulam namin. Tapos partner with itong galunggo. Galunggo. Sarap. Sarap yun. Tapos may itsara din kami pang ano, at na ampalaya. Wala po itong ginawa kundi magluto buong araw. Basta pera diferensya lang ang katawan. Pagkakala ko, nagluluto ako. Pagka hindi, ay pahinga. Walang tigil to niluto. Basta gano'n na akong hindi gagawa. Lang pagkain kang nakahiga ka, magsisipon. Siyempre, naghanap din ang katawan ng gano'ng nag-exercise. Pagka nakahiga, Mas nangihina sa po siya pag ano, pag wala siyang ginagawa. Mas malakas siya pag may ginagawa. Pagka, ano, kasi sanay ako sa trabaho. Eh. Di ba nung nagwento mo na yung nung ano pa, talaga ka pa, batak ka na sa trabaho? Talagang batak na ako sa trabaho. 15 years old na, gano'n ng isang bahay lang ako. May isang bahay ka no, sa edad na 15. 15. Saan ka na matulong na may? Bay marami dito sa Maynila. Dito ako sa Maynila na matulong noon. Pagkano ang sinasahod mo ang sweldo mo dati na? Ang mura na ang matendo namin doon. Pero malaki ng pera yung Malaki na kasi mahalaga ang pera niyo. Magkasang balik. Meron na akong panas. Nakakabili ka nga ng mga t-shirt na yung mga pantidaan namin noon. May tigli 5 piso daan. Mga baro ay may 20 pesos. Marami pa nang mabibili. Tapos nagkwento mo sa amin na dati yung sa halagang 5 ba yun? Nakakabili ka ng isang takot na candy. Oo, gano'n. Isang takot na Sa ngayon, makakabili ka ng candy, tatlo. Noon, sa panahon Ang isang pera noon, marami na. Kakabili ka mo, isang dakot. Isang takot. Unlimited candy ang pala doon una eh, no? Matutuwa ka na doon. Sa ngayon, tatlo lang ang mga ganun. Hindi ka makakabili ng 2 piso ngayon o piso. Ay, noon na marami. Mga ganun ng pera. O pa nga, hindi ko matandaan. Meron pa akong mga pera na Yung mga sinaunang sa manok, una, pera, nasa atin. sa Mindoro. Nasa Mindoro. Pwede mong ibenta yung kay Pastoyo. So, binati. Souvenir talaga. Meron pa nga ako noon. Meron ako sa kulang bagay. Sorry. So, nung nasa probinsya ka na, sa Mindoro sa atin, anong madalas mong ginagawa? Ang dadalas pong ginagawa. O yung mga namimiss mong ginagawa na hindi mo nagagawa dito sa Ay, ang namimiss ko, ay lagi, gusto ko lagi ako nasa bukid. Mas masaya ka Magtanim ka ng magtanim. Sa mga... Kasi sa atin ay, pag lang, may masipag ka lang sa atin, may magdaning ka lang, may ulam na. Tsaka, magpunta ka na ng dagat, may ulam ka. Magpunta ka ng ilog, ganun din. Basta masipag ka na maghanap ng ulam, dito, mabubuhay ka na dito. Kasi dito, pag sa city, for example, sa Manila, pag walang trabaho, wala tayong makainin. Pero pag nasa probinsya ka, mas talaga kasi nasa paligid mo yun yung mga kakainin natin. Gusto ko tayo si nanay, kaya malakas yan ng masandor. Kasi, fresh na gulay ang kinakain. Oo, sa dagat ka, sari-saring sili ang nakukuha mo, pati mga isda. Yun, yun nga rin ako. Yung mga sinasabing mga lokal, gano'n sa latay ako tawagin sa amin. Mga susong wante, ng lalaki, mga rin kami. Pagka kayo nga, pagka yung may pasok na kayo, unang ako noong lokal kung tawagin sa atin, yun ay
lulutuin, binubukis ko yun, ulam na ninyo yan. O kaya sa ilog, magsisima ako ng hipon, ulam na din ninyo yun. Ulam na ninyo yun. E kumisan nga kayo, nauuta na dun sa mga Sasawa na. kung nagsasawa na sa mga itlog, pansit canton. Naalala ko po, mga pag-viewers, nung nag-aral po ako ng high school sa Mindoro, first year high school, ang ulam ko lagi noon, pritong galunggo, isang pritong itlog, Dilis. Dilis, favorite na po, favorite na ulam ko yung dilis. So lagi niya akong pinagbabako ng dilis. Gusto ko kasi yung maliliit na isda, para hindi na ako nangirap. Hindi ko ba alam kung bakit ayaw ko sa malaking isda. Gusto ko lang yung maliliit. Ay, hanggang ngayon naman, yung ganun pa rin ang gusto mo yung maliliit. Ayaw niya ng malalaking isda. Gusto niya yung mga galunggong, yung mga sandang kalang, ang kuwan. Kasi sinanay po nila ako na yung bata pa ako sinanay nila akong kumain ng maliliit. So hanggang ngayon, maliliit na isa pa yung hinahanap ko. Ng malalaking isda ayaw niya. Hindi siya mahilig. Saka ang naglilis ka na ngayon, yung kang magpunta ka nga ng bukid. Tapos pag pupunta ka dun sa saka na yung tuya, ngayon hindi. Ngayon hindi ko na mararating yan. Dun sa di po Bumbiyahero. Dun sa bukid niya, bundok. Hindi ko na kaya magpunta doon. Malayo na eh. Bundok pati yun, tapos mabato yung dadaanan, tapos tawid ilog din, so hindi na kaya namin. Tatawiran ang ilog. Kasi yung, hanggang ngayon naman po, ang way namin, para lang makapunta doon, marating namin lugar, is maglalakad. Kaya lakad kami, dadaan muna kami ng patag, tapos daan namin ng palayan, tapos ilog, tapos bundok, tapos mga bato. Kaya pag mahirap din, taga-itag-ulo, pupunta ka doon. Ang dalas din, abutan ka pa ng malaking tubig. Hindi ka na makakatawid. Hirap. Pero kanina malakas ang katawan ko eh. Kayang-kaya ko pa. Hindi na. Dadating talaga tayo sa lain ng sitwasyon. Pagtanda natin, nang hihina na yung ating mga kasukasuan, mga goto. So yung mga bagay na nagagawa natin dati, maaaring hindi natin magawa man pagtanda. So bukod doon namin sa mga bagay na namiss mo sa bukid, ano pa yung mga namiss mo sa atin? Sa bukid. Yung ba yung pagkisimisan sa mga kapitbahay? Ay, hindi naman ako chismosa. Bahir. Basta't ako'y nasa bahay naman. Yung pagkain natin takunahan na yung halingayin na. Kasi po si nanay, pagising ka ng umaga, di mo na nakikita yan. Nakikita mo yan, may kausap doon sa kapitbahay na, sa malalim ng lugar may kausap na doon. Ay ako may pag ako yung uuwi ng Mindoro, gusto kong mag-alaman doon sa lupa ni Bumbiyahero. Sinasaway ako. Kaya kung pag ako'y uuwi doon, kaya ako hindi na pauwi na sa amin sa probinsya. Nagagalit na sila. Gusto ko talaga. Kasi pag pinauwi ito, wala pong tigil ang katawan ko. Gawa dito, gawa doon. Gusto ko. Hindi na ako pauwi ng Mindoro. Nagagalit na sa akin. Kasi nga naman malayo ang pandoon ng hospital eh. Sa amin po kasi sa Mindoro. Meron nga pong hospital doon, pero kulang po sa doktor, kulang sa mga facilities. So, nahihirapan din po. Kaya minsan yung mga critical, for example, may mga critical na scenarios, for example, isang pasyente, matindi yung hindi magagawa din sa hospital sa amin. Kailangan ko siyang ilipad papunta ng Manila. O kaya sa Batangas, kung saan may malapit hospital. Pero tatawid ko po ng dagat. Ay, mahirap. Malayo. Mahirap na. Kaya dito na ako tiniri ng mga ayaw na akong
Papanindot. Talagang gusto. Mas gusto ko talaga sa Kung probinsya. masarap po talaga. Punta ka na ng tabi ng ilog, magkakain ka o tap ng kain, mag-isa dagat, yan hindi. Hindi na, ayaw na nila akong papuntahin. Baka daw ako Kasi nung nung mga bata pa kami, masipag po magtanim yan si nanay kasi tatay. Sa bundok, magtatanim sila ng mais, sitaw, saging. saging, langka. So pag anihan ng mais, doon na po kami kakain sa tabi ng pinakakilat yun lang. Tapos manghuli nila sa tatay ng hiko. Tapos yung sariwang mais po, idaan yun, igugulay. Yan ang sarap po na Oo, pag ganitong buwan. Pag nag-uulanan, sarap po maglalag. Pag pinakaani natin ng mais, paggabi, ay paghapon, ilalaga yung mais. Tapos gabi namin kakainin yun. Pero nung una, hindi sumasakit yun sa namin. Pero pag ngayon, kain ka lang ng mais, usog ka na agad, tapos sakit na sa tiyan. Mabigat na sa tiyan. Nung dati, hanggang hindi na ubos yung laman ng malaking kaldero. Hindi ba kami Ang sarap, may inihaw pa kayo. Kasi higupin namin yung inumin namin yung pinasabaw ng mais. Gamot naman yun eh. Yung pinakasabaw ng mais. Gamot yun. Hanggang hindi naubos yung laman ng kaldero, hindi naubos yung mais, hindi kami hindi kakain ng. Naglalaga Kasi masarap pag sariwa yung bagong ani. Pero talagang manamis-namis. At lalo pagka-inihaw, masarap. Mga distansa, yung mga nakaraan, yung kung babalikan yung, kung pwede nga lang balikan yung yung nakaraan. Babalik na ako ng bata. Oo, din naisip ko minsan, what if bigyan ako ng chance, bumalik sa dati. Hindi Ako kaya. pipiliin ko nung dati, yung buhay. Simple lang pero masaya. Saya ang hindi na natin na ikaw ay magaling buhay mo. Mas masarap kasi nung dati. Lalo na pag sa akin kasi madalas po sa amin, sa Mindoro, na wala ng kuryente dati. Tapos pag brown out, yun lang kami tatambay sa tabi ng kalsada. Tapos, ang mahuli kami ng alipap-tap. Tapos ikukulong ko, kwentuhan, tapos ikukulong ko dun sa garapon, maliit. Kalilawin ko yun. Tapos yung tatay namin dati, pag brown out, pag siya yung window, yung nagka-out ko ng gano'n. Tapos papahulan sa amin ni tatay kung ano daw hayop yun. Gatong hayop. Oo, Kaya ganun. sila nahulaan nila. Sabi nila, yan, yun. Aso. Aso. Isang Tapos ahas. yung ahas, yung Parang- papan. Oo. Yung papan ganyan. Ang galing si tatay sa ganun eh. Yung sa mga. Papan ganyan para sa naman aso. Oo, Ganyan. Ligato, ganyan aso. Parang papan ganyan. Parang ganyan yung papan. Sarap naman buhay nila. Pawilaan nila. Tapos naranasan ko po nung dati. Nung tumira kami sa bukid. Pag anihan o kaya yung nagtatanim ng palay, doon na kami nagtutulog sa bukid. So mayroon kami munting kubo doon. Tapos paggabi, kasama kami ni tatay, manguhuli ng palaka. At tapos iniilaw lang yung tatay, tapos pagbalik namin, meron na kami. Huli, kasi ulam namin yan. Pagawin ni tatay doon, pwede siyang it's either pritong palaka o kaya yung adobo sa aswete. Ang asyete naman. Kasi may tanim po si tatay doon sa bukid namin dati. Aswete, so lalagay yung aswete. Sarap. Yun yung unang tikim ko ng palaka manok, pritong manok. Kasi sobrang sarap. Kay bawang naman yung pagkain natatanggal na doon sa mga hita. Lalo na po yung pritong palaka. Sino po sa inyo nakakatikim o nakakain ng palaka? Pwede po kayo mag-comment. Mas malinis naman doon Kasi sa atin sa buffet. mga insekto lang nakain ng palaka. Malinis naman doon sa atin. Buffet kasi wala naman mga tao doon siya. Sarap pala doon sa buffet. Kailan kaya ulit? Pag nakauwi. So, masarap pong manira sa bukid. Kasi nung dati po, sila nanay, kasi tatay. Yung mga alaga sila itong yung manok. So yung sobrang dami po ng alaga nila manok dati. So pag pupunta kami ng bukid,
yung mga itlog ng manok, hindi mo na mamalayan, tatapakan mo na lang. Kasi kung saan-saan po nanginipon yung mga manok. Minsan doon sa ilalim ng kubo, minsan yung sa yung pinag-anihan po, yung po yung dayami ng palo. Kasi dati po, tilia sa tawag sa amin. Ngayon po kasi nauso na yung ano po, ingani, diretso na ang tawag doon. Ay, harvester. Yun. Ngayon po kasi harvester na yung dati po kasi yung mano-manong yung ginagamas muna yung palay, saka ikasos. So kaya po nakakaipon ng dayami. Doon po nakikipon yung mga manok. Nasaan-saan na lang. So, sa tanglad, malaki. Sa mga tanglad po. Tapos, nasawa na nga po kami sa ang lasa na po namin sa dito itlog. Iipot ng manok kasi araw-araw po ang ulam namin itlog. Araw-araw iyon. Dahil sobrang sawa po kami doon sa itlog. Itlog, nilagang itlog, kaya nasa na po namin sa itlog. Ipot ng manok. Ang yung atenida nga, sabi mo, ay lasang ipot na ng manok yan, ay inay. Ay siya, ay ano yung ulam ninyo. Sarap lang sa ilang manila. Iyon na nila noon. Gusto pa daw nila yung babaunin nila yung puso ng saging. Kaya yung sitaw na alubong, yung kampong, yun ang gusto pa nila. Sila nanay kasi tatay masipag yung magtanim ng gulay din. Yung isang isang pilapil dati kasi po pagkaani ng palay. Alin na po yun, bubong kalin yung lupa. So, yung pilapil po, maliit lang na pilapil. Yung pinagtaniman dati ng palay. So, pag hindi masayang po yung lupa, kasi wala pa pong tanim na palay, tataniman po nila ng kamatis sa sitaw. Yung tanong po. Kasi mga naanit yung sitaw, galit pa. Sobrang haba. Nagdawit na nga po sa lupa. Yung binibenta nila sa ibang bayan. Yung mga naanit. So, yung pag hindi masasayang yung lupa, may paglabang pa din. Tapos ng anyan sa kanong second truck ba ng anong ginagawa. Tatang-tang. Talaga pag nasa bukod dyan. Wala ko kung maputuloy yung kuya, magpapagawa daw siya ng bahay ko. Gusto ni Duya yung patuloy sa Davao. Ang bahay. Pagawa daw siya para bakasyon na pang naot. Gusto na. So, susunod po ulit natin pagkikita ulit. Alangin po, may kasunod pa po tayo. So, ngayon, pakakyaw muna to. Pakakyaw muna sa buhay ni Mami TV. So, maraming salamat po muli sa lahat sa pagsubaybay sa vlog ni Mami TV. Maraming salamat po sa mga viewers, sa sponsors, and sa kay Puglero po, sa mga PPP, Davao, PPP Luzon. Maraming salamat sa inyo dyan. Salamat po. Hanggang sa muli po, bye-bye. Ingat kayo.